Ang Angel Fields Nature Sanctuary ay isang malawak na bulubunduking lupain na napapalibutan ng mga puno at halaman. Presko at malamig na hangin at magagandang landscapes ang sasalubong sa inyo dito. Bahagi ito ng bayan ng Silang, Cavite. Ilang kilometro bago dumating sa Tagaytay City, na popular na destinasyon para sa mga nagpapalamig ngayong panahon ng tag-araw. Ang mahigit 10 ektarya ng lupain ay may 3 bahagi, ang Holy Family Pavilion, ang Sanctuary, at ang Mount Carmel. Isa itong magandang lugar para sa pagdiriwang ng family reunions, anniversaries at weddings. O para sa mga gustong mag-retreat muna mula sa maingay at magulong buhay sa syudad at muling mapalapit sa natural na kagandahan ng inang kalikasan. Matatagpuan sa Angel Fields ang iba't ibang mga hayop na alaga ng may-ari na isang animal lover. Marami ring mga hiling halaman ang matatagpuan sa Angel Fields gaya ng puno ng acacia, mulberry, at iba't ibang uri ng herbs at spices na ginagamit nilang sangkap sa kanilang mga lutuin. Kung nais makipag-ugnayan sa Angel Fields Nature Sanctuary, narito ang kanilang contact details. Kapiling na po natin ngayon si Chef Lawrence Agapito. Happy healing morning, Chef! Happy healing morning po, Doktor. Ay nako, natutuwa naman ako at magaling ka na. Yes po. Wala na yung nararamdaman dito. Wala na po. Balikan muna natin bago yung tuluyang paggaling mo mula sa pagkakaroon ng bato sa abdo, no? Ang trabaho mo bilang chef ay magluto ng masasarap para sa inyong international cruise. Yes po. Diba? Yes po. Oh, siyempre lahat yung tinitikman mo. Yes po. Lahat. At karaniwan na ang international cuisine, mamantika. Buttery taste. Buttery. Palagi bang may butter? Yes po. Lalo sa mga pasta, sauces. Pagkatapos, wala ka bang bisyo na pag may natira, mas marami ka pang kinain kesa sa guest? Nangyayari? Nangyayari po. At nung may problema ka sa, bago ka magka-problema sa gallbladder, habang chef ka, mataba ka eh. Yes po. Diba? O ngayon, okay na okay lang ang katawan mo, taman-tama lang yan, at hindi na mag-aalala sa'yo si Mrs., diba? Pero para sa mga chef na katulad mo, magandang matuto din sila eh, diba? Yung panlasa nyo ba, yun ang talagang batayan sa dami ng alat o tabang na niluluto nyo? O meron kayong somebody na nagte-taste for you? Ang food tasting po ginagawa ng mga station heads and the chef also. Okay. Kung majority is kung gusto nila yung lasa, okay. Basta ang recipe ay nasusunod. Ayun. So pwede ring may pagkakataon na pababawasan nila sa iyo ang Yes po. ang lasa. Yes po. Usually ganun po ang nangyayari. All right. At yung iniinom yung tubig, yun ba ay talagang drinking water o minsan nakakakuha kayo sa dagat katulad ng ibang mga seamen na nagkakaroon ng gallstones din? Meron po kaming supply ng potable water. Ayun, kasi mahal ang cruise di ba? Kailangan provided na magandang quality ng water. So hindi doon, walang kasamang minerals na nag-accumulate galing sa tubig kasi maayos naman yung tubig nyo doon, no? Bottled water naman po. So mainly, ang pag-develop mo ng gallstones ay dahil sa pagkain. Yes po. Definitely. Pero nangyari yon nung retired ka na, chef? Yung epekto na po siguro nung nangyari sa akin before. Oo, pero nung nasa barko ka pa, wala ka pang nararamdaman. Wala po. Okay ka pa, di ba? Yes po. Hanggang sa mas batang edad ay nag-decide ka na mag-retire. Yes po. Nung nag-retire ka, baka naman mas lalong dumami ang kinain mong makolesterol na maalat. Siguro po. O si Mrs. na ang nagluto nun. Nag-accumulate na lang siguro. Okay. So, Chef Lawrence, paano mo nalaman na may gallstones ka? Hindi ko po alam. Hindi mo alam na meron ka na pala? Yes po. Yung mga symptoms, ano yung mga naramdaman mo? Yun pong sumikip yung sikmura ko na hindi ako makahinga. Inatake ka? Yes po. Pagkatapos, ano pa yung nararamdaman mo? Nakaramdam po ako ng panlalamig
Mhm. Tapos hindi ako halos makahinga. Pag umupo ako, naka-relax ako, pero maya-maya, sasakit na naman. Mhm. Tapos parang bloated ang tiyan. Opo, Yun. malaki. Napansin mo ba kung nakaka-yutot-yutot ka pa? Hindi po. Hindi na. Yung pagdighay-dighay. Wala na din po. Wala na rin. Ayun. At napapansin mo ba kung sa pagkain mo, parang konting subo pa lang, busog ka na agad? Yes po. Ay, Busog ka talaga. busog ang pakiramdam mo. Yes, Kahit kakaunti pa lang ang kinakain Yes, mo, po. di ba? Yun po mga kapatid ay isang grupo ng simptomas sa mga pasyenteng may gallstones. Meron din kasi, Chef Lawrence, na ibang mga pasyente na may bato sa abdo na U-tote naman ang U-tote. Hindi naman mapigil at nakakahiya naman yon. Ikaw kasi, hindi ka mapa-U-tote pero sumasakit at humihilab yung tiyan mo, di ba? Ang iba naman, ay galante sa hangin. Labas ng labas ang U-tote, dighay ng dighay. At sila naman yung klase ng mga may problema sa bato na marami ng kinain, after mga several minutes, gutom na naman. So kabaligtaran nung sayo. Pero parehong mga sintomas yon ng may bato sa abdo. At natitrigger yan kapag ang pasyente, lalo na't hindi mo alam, at marami kang na-consume na mga mamantika na pagkain, lalo na maalat pa, at kung sinabayan mo pa yan ng madalas na kape, soft drinks, yun ang nagtitrigger. Naalala mo, Yes bago po. ka sumpungin, anong kinain mo? Soft drinks po. Ay, uminom ng soft drinks. Yes po. Yun, so nagtitrigger talaga siya. Dapat dinala ka sa ospital. Madaling araw po. Aha, naisugod ka. Yes po. Okay. Ang findings doon sa akin, binigyan ako ng oxygen. Mhm. Tapos ang findings mild stroke. Mild stroke ang Kasi findings. po nangangala yung dito ko at saka sa paa. Mhm. Tapos, Dahil parang barado eh. yes po. Okay, tapos totoo bang na mild stroke ka? Hindi po. Ang hindi po ako binigyan ng mga gamot. Pinakalma lang po ako. Okay, na-confine ka ba sa ospital? Hindi po. Inobserbahan lang ako ng several hours. Okay, within the day, tinignan kung Pinauwi na talagang rin po ako. may problema. Wala pala. Wala po. At hindi nila na-diagnose na may gallstones ka. Wala po. Hindi ka nagkwento na hindi ka maka-U-tote, hindi ka makadighay, walang ganon? Sinabi ko rin po. Sinabi mo, Opo. pero hindi nila alam na isa sa mga sintomas yon. Doon po sila nakafocus sa Heart condition heart mo. condition. Ganon. Okay. So, hindi pa rin at nawala yung nararamdaman mo. Opo. May binigay silang gamot Opo, sa'yo. Pamparelax. Alright. So, umulit pa ba yon? After 2 weeks po, After 2 weeks, uminom ka na naman ng soft drinks. kunti lang. Konti lang. Yes po. Okay. Tapos, Ganun po ulit ang nangyari. The same, yung madaling symptoms, araw din. madaling araw na naman. Ganun din po ang gabi, nangyari. bago makamatulog, gabi ka uminom Yes ng po. soft drink. Yes Sarap, po. di ba? Kasi hindi mo naman Hindi alam ko na po meron alam. kang ganon. Opo. So, sinugod ka na naman sa ospital. Yes po. The same hospital ba, Chef? The same po. Okay. So, may history na sila ng kaso mo. Opo. Alright. So, ano na ang nangyari doon? Ang sabi nila, mag-undergo daw ako ng magpa-ultrasound daw ako. Okay. Kasi parang yun na yung nadidetect nila na mayroon akong gallstone. Ayun. Kasi natanggal na nga yung Wala na po suspicion doon ng sa puso. heart attack. Opo. Attack di ba? Opo. Alright. So, finally, gallstone pala. Yes po. At After nung findings po, nung sa ultrasound, doon na find out. Opo. Alright. Pero pansamantala, nawala na naman yung sakit. nawala po. Although, nandun pa rin yung bato sa abdo. Opo. Okay, so nung nalaman mo na may gallstones ka, Yun po. ano recommendation nila? Madadaan ba sa gamot o ooperahan ka ba? Yung stage na po yun, yung momento na yun, sinabihan ako na ano na siya, kailangang operahan. Ayun. Naku, dali ka dyan, opera na. Opera na. Biro lang yun. Okay, so ano nangyari ang kasunod? Kami naman po ni Mrs. Nag-uusap kami, pero siya po, ayaw akong operahan. Ayaw niya magpa-opera kasi ka. mababawasan ako ng isang organ. Pyesa. Opo. O, iba na po kasi pagka nabawasan tayo ng pyesa sa katawan, mga kapatid, hindi na ganun kalakas. Hindi na ganun kalakas ang pakiramdam natin. At saka, yung energy talagang bawas na. So, paano kayo napunta sa Healing Galing?
Actually po, even before, bumibili na po kami ng healing oil at saka eye drop. Oo, nagsisimula na pala. Iyon At po. habang nasa barko ka, si Mrs. ay tumututok na sa healing gel.